Hindi nakaimik ang lalaki sa kanyang tinuran. Sa halip ay napatitig ito sa kanya. Hindi kakikitaan ng kahit anumang emosyon sa kanyang mga mata. Ayos lang naman kung ayaw mo. Wala namang pilitan ta. Ngunit ang totoo ay tila sinaksak ang puso ni Emmy sa ideyang ayaw nitong pumayag, hindi rin niya maintindihan ang kanyang sarili, kung bakit kailangan niyang hilingin iyon sa lalaki. Alam naman niyang hindi ito si Ashton Blumentritt, ngunit sa tuwing nakikita niya ito, pakiramdam niya ay ang kanyang mister ang kanyang kaharap. Tingin niya, sa ganoong paraan ay mababawasan ang pangungulila niya sa kanyang namayapang asawa. I can't promise. But I will try. Wala pa rin itong Kenji tingiti. Sa tuwing ganoon ang ekspresyon sa mukha ng lalaki, ay tila lalo niyang naaalala si Ashton Blumentritt. Para bang ito mismo ang kanyang kaharap. Thank you. Mahinang asal niya kasabay ng pagguhit ng mabining ngiti sa kanyang labi. Tila naman nahihipnotismong tumitig sa kanya si Gray. Sa di mawaring dahilan, ay tila biglang kumabog ang dibdib ni Emmy dahil sa paninitig nito. Nakaramdam siya ng hiya, kaya naman agad siyang nagbitaw ng tingin sa lalaki. Umalon naman ang lalamunan ni Gray, bago niya ibinaling sa iba ang kanyang atensyon. Tila nilukob ng di maipaliwanag na damdamin ang kanyang puso. Pareho silang nailang. Parehong napunta sa papalubog na araw ang kanilang atensyon. Sandaling namayani ang katahimikan sa kanilang pagitan. Tanging ang ingay na nagmumula sa mangilan-ngilang turista, at ang tunog ng paghampas ng alon sa dalampasigan ang maririnig. Nang tuluyang lumubog ang araw, ay tila nakaramdam naman ng lungkot si Emmy. Aniya sa sarili, natapos na naman ang isang umagang wala si Ashton Blumentritt sa kanyang tabi. Ilang linggo na rin ang nagdaan, ngunit ganun pa rin katindi ang hapding kanyang nadarama. Kahit kailan yata, hindi mawawala ang sakit na nararamdaman ko. Ugong ng kanyang isipan. Hanggang ngayon, umaasa pa rin si Emmy, na sana ay panaginip lang ang lahat. Kung hindi man, hiling niya sana ay magkaroon ng himala, upang makasama niyang muli ang kanyang mister. Napayuko na lamang siya, kasabay ng pagkakalaglag ng kanyang luha. Nagsimula sa isang patak ng luha. Muli yung nasundan ng isa pa at ng isa pang luha. Hanggang sa tila sumabog sa loob niya ang sakit na kanyang nadarama. Yumugyog ang kanyang balikat. Namalaya na lamang niya ang pag-alpas ng kanyang hikbi. Huwag ka nang umiyak. Naramdaman ni Emmy ang paghagod ng mainit na palad sa kanyang likod. Tila ba tumagos iyon sa suot niyang summer dress. Noon na niya naalalang, hindi pala siya nag-iisa. Bigla niyang naalala na naroon pala si Gray sa kanyang tabi. Sorry, naaalala ko lang siya. Hindi naiwasan ni Emmy ang suminok habang nagsasalita. Kaagad din niyang pinyunas ang luha sa kanyang pisngi, gamit ang kanyang palad. Share ko lang, alam mo bang nanood kami noon ng Sunrise? Iyon ang simula ng pagiging komportable ko sa kanya. Gumuhit ang lungkot sa mga mata ni Emmy. Nanubig ang mga mata nito, at tila anumang oras ay maluluha ito. Ngunit pinigil niya ang pagtulo ng kanyang luha sa pamamagitan ng pagpapakawala ng mahinang buntong hininga. Sayang lang kasi, hindi ko na siya makakasamang panoorin ang sunset. Tila namait ang sarili niyang panlasa sa kanyang sinabi, ngunit nagpatuloy pa rin siya sa pagsasalita. Kung alam ko lang na mangyayari yun, sana sinulit ko na lang yung mga araw na kasama ko siya. Sana lahat ng pwede naming gawin na magkasama, ginawa na namin noon. Share ko lang ulit. Nakaramdam naman ng awa si Gray para sa babae. Aniya sa sarili, kung pwede lang niyang mapagan ang dinadala ng babae, ay ginawa na niya. Gumuhit ang simpatiya sa mga mata nito. Then isipin mo na lang na ako siya. Kaagad namang napalingon sa kanya si Emmy. Tila nagtatanong ang mga mata nitong tumingin sa estrangherong lalaki. Isipin mong ako siya, para hindi mo na siya nami-miss. Gawin mo yung mga bagay na gusto mong gawin na kasama siya. I will play pretend. Sasamahan kita bilang siya. Pwede ba yun? Para namang niloloko ko ang sarili ko niyan. Kung sa ganong paraan gagaan ang pakiramdam mo, then why not? Thank you. Pinilit niyang ngumiti. Ngayong araw, kunwari kasama ko si Ashton. Ngunit ang kanyang ngiti ay agad ding naglaho. Kusang tumulo ang kanyang luha, kahit pilit niya iyong pinipigilan. Ngayong araw, kasama ko siyang nanood ng sunset. Kaagad niyang pinyunas ang luha sa kanyang pisngi, ngunit bago niya masimot iyon, ay muling tumulo ang mas masagana niyang luha.
Napayuko na lamang siya, at hinayaan niya ang sariling umiiyak at humikbi. Hinagod ni Gray ang kanyang likod. Nang hindi na siya makatiis na nakikitang umiiyak ang babae, ay kinabig niya ito at niyakap. Hinayaan niyang umiiyak ito. Hinagod na lamang niya ang likod nito upang pakalmayan. Nang makalipas ang ilang sandali, ay tila naman kumalma si Emmy dahil hamina ang paghikbi nito. Negatibo ang pagpapakahulugan ko sa sunset, dahil simbolo ito ng pagtatapos ng liwanag. Ngunit bakit ganun? Kahit parang masama ito, napakaganda pa rin ito sa mata. Nagangat naman ng tingin si Emmy, dahil sa tinuran ni Gray. Automatikong napunta ang tingin niya sa lalaki. Tila naghihintay ito sa susunod niyang sasabihin, kaya naman muli siyang nagsalita. Then naisip ko, maybe because negative things can turn to something beautiful. Gasgas na ta, pero gaya ng madalas nilang sinasabi, may dahilan kung bakit nangyari ang mga bagay. Maybe because, we need to realize something. Or maybe it's a way to recognize the beauty of something negative. Tuluyang humiwalay sa pagkakayakap si Emmy kay Gray. Kaagad nitong pinyunas ang kanyang luha bago magsalita. Parang wala ako makitang maganda, dahilan kung bakit kailangan mangyayari to. Siguro doon ako sa part na may kailangan akong ma-realize. Hinayaan naman siya ni Gray na magpatuloy. Habang nasa harap natin yung mga mahal natin sa buhay, iparamdam na natin kung gaano sila kahalaga, kasi hindi natin alam kung kailan natin isasauli ang hiram nating buhay. Bumaling siya ng tingin kay Gray, at pinilit niya itong ngitian. Kaya ikaw, gawin mo na ang mga gusto mong gawin kasama ang loved ones mo. Sundin mo ang gusto ng puso mo, huwag mo nang hintayang mahuli ang lahat. Marahan namang tumango ang lalaki. Yeah, thank you for the advice. Tango na lamang ang naisukli ni Emmy. You know what? It's getting dark. You should go home now. Oo, uwi na ako. Salamat sa pagsama sa akin na manood ng sunset. Tumango si Gray bilang tugon. Ginawaran naman siya ni Emmy ng mabining ngiti, bago siya tumayo sa pagkakaupo. Bye na. Ihahatid na kita. Kaagad na ring tumayo si Gray sa pagkakaupo. Tila naman tumalon ang puso ni Emmy sa narinig. Hindi siya makapaniwalang magboboluntaryo itong samahan siya sa pag-uwi. Gabi na, delikado kung mag-isa kang lalakad pa uwi. Lumawak naman ang ngiti sa labi ng babae, dahil ramdam niya ang sinseridad sa kausap. Salamat. Malapit lang dito ang tinitirhan ko. Napatango-tango naman si Gray. Doon lang oh. Itinuro ng babae ang bahay na ilang metro na lang ang layo, mula sa kinaroroonan nila. I see. Kaya pala kampante kang magpagabi sa dagat. Nagpatuloy pa rin sila sa paglalakad habang nag-uusap. Hindi naman dahil sa walking distance lang ang layo. Alam ko kasing mababait ang mga tao dito. Nagkibit-balikat naman si Gray sa narinig. Hindi pa rin tayo sigurado. May mga bakasyonista sa area. Hindi natin alam ang likaw ng bituka nila. Huminto sa paglalakad si Emmy at hinarap ang lalaki. Sakto kasing narating nila ang tapat ng bahay na tinutuluyan niya. Umawang ang kanyang labi, upang magsalita. Ngunit bago pa niya masabi ang kanyang sasabihin, ay bumukas ang pinto ng bahay na kanyang tinitirahan. Umalangaw-ngaw ang pagtawag, na tila nagpahinto sa kanyang mundo. Mommy, Mama, halos magkasabay ang dalawang bata sa pagtawag sa kanya. Nanlaki naman ang mata ni Emmy, at kaagad na napabuling sa lalaking kasama niya. Taranta niyang pinaglipat-lipat ang tingin sa mga batang nakasilip sa bintana ng sala at kay Gray. Nakahinga siya ng maluwag, nang masiguro niyang hindi pa nakikita ng dalawang bata si Gray, dahil natakpan ito ng mayabong na halamang hibikas. Magtago ka dali, kaagad niyang turan sa lalaki. Gumuhit naman ang pagkabigla sa mukha ng lalaki, ngunit wala na siyang nagawa nang mabilis siyang hilain ni Emmy, patungo sa tapat ng halaman sa tabi ng gate. Magkubli ka. Marahan niya itong tinulak paupo. Nang mapunta ang tingin niya sa bahay na kanyang tinutuluyan, ay nakita niyang nasa labas na ng pintuan ang kanyang kambal na anak. Pinilit na lamang ngumiti ni Emmy. Gayunpaman ay kitang-kita pa rin ang pagkabalisa sa babae. Mula sa liwanag na nagmumula sa lamppost, ay kitang-kita ang namuong butil ng pawis sa noo nito. You're finally home, Mommy. Matamis ang ngiti ni Hyde, ramdam rin ang saya nito sa masigla niyang tinig. Kumilos rin ito kasama ang kanyang kakambal, upang tawiran ang distansya ng pinto,
at malilit na kulay berdeng gate na hanggang level ng dibdib ni Emmy ang taas. Papasok na ako. Hintayin nyo na lang ako dyan. Mabilis na saad ni Emmy. Kaagad rin niyang tinulak ang gate, at binuksan ng bahagya. Masunuri namang huminto, at naghintay ang mga bata na mahigit 1 metro lang ang layo mula sa kanya. Nang makapasok siya sa gate, ay tumalikod siya sa mga bata, kasabay ng marahan niyang pagsara sa gate. Pasimple rin niyang tinanaw si Gray na nasa dati nitong pwesto. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Kitang-kita ang pagtataka sa mga mata ng lalaki. Bye na ha. Shika ulit tayo next time. Mahinang palem ni Emmy sa kanya. Bago pa makaimik si Gray, ay narinig ni Emmy ang yapak ng mga batang papalapit sa kanya. Naging dahilan iyon upang tuluyan na niyang isara ang gate. Namiss kita mama. Kaagad na yamakap si Hyde sa kanyang hita. Mahigpit ang yakap nito sa kanya, na tila balabis na nang ulila sa kanya. Mommy, I've been waiting for you since lunch. Humawak sa kanyang kamay si Hyde, habang nakatingala ito sa kanya. Parang hinaplos naman ang puso ni Emmy sa inasta ng 2 bata. Gumuhit ang ngiti sa kanyang labi, bago siya umupo upang pantayan ang 2 bata. Namiss ko rin kayo ng sobra-sobra. Salita niyang hinaplos ang pisngi ng 2. Hug niyo nga ako. Humajijek naman ang 2 bata, kasabay ng pag-uunahan nilang yakapin ang kanilang ina. I love you mommy. I love you mama. Halos magkapanabay na sambit ng kambal. Love ko rin kayo mga anak. Marahan niyang hinaplos ang likod ng mga bata. Miss ko na rin si papa. Hug ko rin siya ng ganito pag-uwi niya. Tila naman kinurot ang puso ni Emmy sa tinuran ni Hyde. Nakaramdam siya ng awa para sa mga bata. Wala silang kaalam-alam, na kahit kailan ay hindi na nila makikita ang kanilang ama. Me too. I really miss daddy very much. Tila lalong humapdi ang puso ni Emmy sa narinig. Hindi niya napigilan ang pagtulo ng luha sa kanyang pisngi, ngunit kaagad niya iyong pinyunas bago pa makahalata ang kambal. Hindi na lamang siya umimik, sa halip ay niyakap na lamang niya ng mahigpit ang 2 bata. Nang kumalas sa pagkakayakap ang kanyang mga anak, ay pinilit na lamang niyang ngumiti. Mama, kailan po namin ulit makikita si Papa? Naging dahilan ito upang mabura ang kanyang ngiti. Humawak siya sa pisngi ng kanyang anak na si Hyde, at binigyan niya ito ng sinserong tingin. Medyo matagal siguro anak. Gumuhit naman ang lungkot sa mga mata ng bata. Bakit po? Dahil po ba busy siya? Marahan na lamang siyang napatango. Aniya sa sarili, sana mapatawad siya ng mga bata, kapag nabunyag na ang totoo. I wish we can see daddy even just a few minutes. Makikita rin ang lungkot sa mga mata ni Hyde. Mama, puntahan natin si Papa. Mabilis na sabat ni Hyde. Kita rin ang ningning sa mga mata nito. Tila ba biglang nabuhayan ng pag-asa. Pero hindi kasi ganun kadali yun anak. Sandali lang naman po eh. Kahit silipin lang po natin siya sa work niya. Napabuntong hininga na lamang si Emmy. Sabihin ko muna sa granddad niyo, okay. Okay po. Marahang tumungo si Hyde, ngunit kitang-kita ang lungkot sa mga mata nito. Pasok na muna tayo sa loob. Malamig na dito sa labas. Pang-iiba niya sa usapan. Kaagad na rin siyang tumayo sa pagkakaupo, upang maitago ang damdaming kanyang nadarama. Kumusta nga pala ang bakasyon niyo with granddad? Pinilit niyang pinasigla ang kanyang tinig. We went to the zoo mommy. Nagningning ang mata ni Hyde. Naging masigla rin ang tinig nito. We also visited Lola Ganda. Lalong tumimas ang ngiti ng bata. Tila naman nahawa si Hyde sa kasiglahan ng kanyang kapatid. Pumunta rin kami sa mall, tapos nagpunta pa kaming mag-swimming. Tuluyan nang naiba ni Emmy ang takbo ng usapan. Naging madaldal ang mga bata. Maraming kwento ang mga ito tungkol sa mga pinuntahan nila. Pasalamat na lamang si Emmy, dahil mula nang kumain sila at bago matulog, ay hindi na napasok sa usapan si Ashton Blumentritt. Kinabukasan ay maagang nagising si Emmy. Halos di rin naman siya nakatulog, dahil binabagabag ang kanyang konsensya. Aniya sa sarili, kung pwede na lamang niya aminin ang totoo, ay noon pa niya ginawa. Kung hindi dahil sa pamilya ni Ashton, ay hindi siya maglilihim sa mga bata. Buntong hininga na lamang siyang lumabas ng kanyang kwarto. Aniya sa sarili, sa ngayon ay wala siyang magagawa, kundi sumunod sa gusto ng mga Villacorda. Nang silipin niya ang mga bata, ay tulog na tulog pa ang mga ito,
kaya naman nagdesisyon na lamang siyang mauna na sa pagbaba. Nadatnan niya si Aya na abala sa pagluluto. Dahil tila babaligtad ang sikmura niya sa amoy ng ginigisang bawang at sibuyas, ay nagdesisyon na lamang siyang lumabas ng bahay. Dahil hindi pa naman nakakapagdilig ng mga halaman si Aya, ay nagboluntaryo na siyang kunin at buksan ang hose. Abala siya sa pagdidilig ng halaman, nang makita niya sa kanyang peripheral vision ang kung sino man sa kabilang panig ng kalsada. Naramdaman niya ang paninitig nito. Automatiko siyang napalingon. Bumungad sa kanyang paningin si Gray, nakasuot ito ng puting t-shirt at gray na jogging pants. Tinurnuhan niya iyon ng puting rubber shoes. Gray. Nagpalingon-lingon naman ang lalaki sa paligid. Matapos iyon ay nagsuot ito ng shade, bago nito tuluyang tawiran ang distansya palapit sa bakal na bakod. Kaagad ring lumapit roon si Emmy. You woke up early. Walang ngiti nitong turan sa babae. Nang pasadahan niya ng tingin ng lalaki, ay kitang-kita niya ang pamamawis ng leeg nito. Mukhang kagagaling lang nitong mag-jogging. Ikaw din naman, mukhang maagang nagising. Hindi naman umimik ang lalaki. Nanatili itong nakaharap sa kanya. Hindi lang sigurado ni Emmy kung nakatitig ito sa kanya, dahil nakasuot naman ito ng shade. Oo nga pala Gray, pasensya ka na kagabi. Wala yun, yung mga bata, mga anak mo yun. Marahang tumango si Emmy. Oo, kambal sila. I am just curious. One of them is calling you mommy, and the other is calling you mama. It's just that, it's something odd. Mahabang kwento, iyong kambal kasi hindi sila magkasamang lumaki. Nasa poder ko yung isa, tapos iyong isa naman nasa poder ng asawa ko. Tumango-tango ito bago muling magsalita. I heard that they were looking for their father. Hindi ba nila alam na wala ang papa nila? Marahan umiling si Emmy. Gumuhit ang lungkot sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung kailan ko may tatago sa kanila ang totoo. Hindi umimik si Gray, gayunpaman ay naglakas loob pa rin magsalita si Emmy. Meron sana akong hihilingin Gray. Humugot siya ng hininga bago niya sabihin ang isang hiling, na kagabi pa niya pinag-isipan. Kahit ilang oras lang, pwede ka bang magpanggap na si Ashton?